pinapasa Diyos ko na yung sitwasyon namin sa PNP. Gusto ko. Grabe. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na balita ngayon sa bansa, ang issue tungkol sa umano'y paglabas ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa dami ng haka-haka, sa gitna ng mga kumakalat na ulat at sa iba't ibang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno, marami ang nagtatanong, totoo ba talaga ang warrant? Ano ang dahilan nito? At ano na ang pinakabagong update sa kaso? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lamang, kumalat ang balitang naglabas na raw ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon sa mga ulat mula sa mga international media, kabilang ang Reuters, may mga impormasyong nagsasabing bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng ICC kaugnay ng mga krimen na umano'y naganap sa ilalim ng kampanya kontra droga. Noong nakaraang administrasyon, ang dahilan ng paglabas umano ng warrant ay ang pagkakaugnay ni De La Rosa sa pagpapatupad ng war on drugs bilang dating hepe ng Philippine National Police, kung saan libu-libong Pilipino ang nasawi. Ayon sa ICC, ang mga krimeng sakop ng investigasyon ay maaring pumasok sa kategorya ng crimes against humanity, partikular na ang sinasabing sistematikong pagpatay sa mga sibilyan at paglabag sa karapatang pantao. Ngunit matapos kumalat ang balita, agad namang naglabas ng pahayag ang pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Justice, walang opisyal na dokumentong natatanggap mula sa ICC at hindi pa kumpirmado ang balitang ito, maging ang Ombudsman sa pamamagitan ni Secretary Boying Remulla ay nagsabi na patuloy pa nilang bineberipika ang impormasyon at wala pa silang opisyal na natatanggap na warrant o kahit anong komunikasyon mula sa korte sa The Hague. Sa madaling sabi, sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas o sa mismong ICC. Gayunpaman, hindi maikakaila na malaking usapin ito kung sakaling totoo nga ang warrant na sinasabi. Magiging isa ito sa mga pinakamalaking hamon sa ugnayan ng Pilipinas at ng International Criminal Court. Matatandaan na umalis na ang bansa sa ICC noong 2019, ngunit ayon sa mga legal expert, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng korte sa mga kasong naganap habang kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute, kung saan sakop pa ang mga operasyon ng nasabing war on drugs noong mga panahong iyon. Ibig sabihin, kahit wala na tayo sa ICC ngayon, maaari pa rin nilang ituloy ang proseso para sa mga kaso noong panahon ng pagiging miyembro pa ang bansa. Sa kabilang banda, matatag naman ang naging tugon ng kampo ni Senador De La Rosa. Ayon sa mga ulat, sinasabi ng kanyang panig na handa silang harapin ang anumang legal na proseso basta't ito ay dumaan sa tamang due process. Nanawagan din sila na huwag agad maniwala sa mga lumalabas na balita hanggat walang opisyal na pahayag mula sa ICC o sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay De La Rosa, patuloy siyang gaganap sa kanyang tungkulin bilang senador at hindi siya nagpapaapekto sa mga isyong hindi pa kumpirmado. Kasabay nito, may mga pahayag din mula sa Malacanang na nagsasabing hindi automatikong kikilos ang gobyerno para isuko o extradite ang sinumang Pilipinong opisyal na pinangalanan sa anumang dokumento mula sa ICC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, may umiiral na proseso at batas na dapat sundin at naninindigan. Ang administrasyon na may sariling sistemang panghustisya, ang Pilipinas na kayang umusig sa sinumang lumabag sa batas. Madaling sabi, kahit totoo ang warrant, hindi ito agad-agad maipatutupad sa loob ng bansa dahil hindi kinikilala ng gobyerno ang jurisdiksyon ng ICC matapos tayong umalis sa tratado. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, patuloy pa ring lumalakas ang pressure mula sa international community. Maraming human rights advocates at international observers ang nananawagan na ipatupad ng ICC ang warrant kung ito man ay formal nang nailabas. Para sa kanila,
Panahon na upang magkaroon ng pananagutan ang mga nasa likod ng mga patakarang nagdulot ng libu-libong pagkamatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs. Sinasabi rin ng ilan na ang hakbang na ito ng ICC ay isang mensahe na walang sinuman at gaano man kataas ang posisyon ang dapat ilagay sa itaas ng batas. Samantala ayon naman sa ilang eksperto sa batas internasyonal, dapat pa ring maging maingat ang publiko sa pagtanggap ng mga ganitong balita. Sana ngayon, wala pa ring inilalabas na opisyal na dokumento mula sa ICC na nagpapatunay sa warrant laban kay De La Rosa. Ayon sa mga taga-subaybay, maaring bahagi pa lang ito ng proseso ng verification o internal proceedings ng korte. Maaring totoo na may ginagawang aksyon, ngunit hindi pa pinal at hindi pa opisyal na nailalabas, kaya't mahalagang hintayin muna ang opisyal na anunsyo bago gumawa ng matinding konklusyon. Habang nag-aantay ng kumpirmasyon, maraming tanong ang umiikot ngayon. Kung sakaling totoo nga ang warrant, paano ito ipatutupad sa Pilipinas? Kung hindi na tayo miyembro ng ICC, may obligasyon ba ang gobyerno na sumunod dito? At kung hindi susunod, ano naman ang magiging implikasyon nito sa imahe ng bansa? Sa mata ng internasyonal na komunidad, may mga nagsasabing posibleng magkaroon ito ng epekto sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na sa mga kasapi ng ICC. Ang mga tanong na ito ay nagpapakita na ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Bato de la Rosa bilang isang tao o opisyal, kundi tungkol sa buong prinsipyo ng pananagutan at hustisya. Sa isang banda, may argumento ang mga naniniwala na dapat harapin ng Pilipinas ang investigasyon upang maipakita na tayo ay bukas sa transparency at rule of law. Ngunit sa kabilang banda, may mga nagsasabing ito ay paglabag sa soberanya ng bansa na dapat nating protektahan ang ating sariling sistema ng hustisya at hindi hayaan ang dayuhang korte na manghimasok. Sana ngayon, nananatiling malabo ang kabuuang issue. Ang ICC ay tahimik at walang inilalabas na kumpirmasyon, habang ang pamahalaan naman ay naninindigang walang opisyal na dokumento o warrant na kanilang natatanggap. Ngunit kahit walang formal na kumpirmasyon, malinaw na ang isyong ito ay nagdudulot ng matinding diskusyon. Hindi lamang sa larangan ng politika, kundi maging sa usaping moral at legal. Marami ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang. Maglalabas ba ng opisyal na pahayag ang ICC sa mga susunod na araw? May bagong ebidensya bang ilalantad o mananatili bang tahimik ang parehong panig? Hindi rin mawawala ang epekto sa politika at imahe ni De La Rosa. Kahit na hindi pa nahahatulan, ang simpleng pagkakaroon ng warrant ay malaki ang epekto sa kanyang reputasyon. Maari itong magdulot ng political backlash o pampublikong scrutiny, lalo na sa mga taga-suporta ng karapatang pantao at kritiko ng nakaraang kampanya kontra droga. Sa kabilang banda, maari rin siyang makakuha ng suporta mula sa kanyang political base, lalo na kung ipapakita niya na ipinagtatanggol niya ang sarili laban sa dayuhang intervention. Habang patuloy na lumalakas ang ingay sa publiko, isa lang ang malinaw: habang tumatagal, mas dumarami ang mga mata at tenga na nakatutok sa kasong ito. At kung sakaling lumabas nga ang opisyal na warrant, magiging malaking hamon ito, hindi lamang kay Senador Bato de la Rosa, kundi sa buong sistemang politikal ng bansa. Magiging sukatan ito kung hanggang saan ang hangganan ng kapangyarihan ng gobyerno at kung gaano kalalim ang ating paggalang sa internasyonal na hustisya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahahi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.